Muli po, Panginoon, salamat po sa gabi ito, sa iyong patuloy na pagsama at paggabay sa amin. Muli mo kaming pinagkakalooban at lagi na kami may pagkakataon na mag-aaral ng iyong mga salita. Salamat sa iyo, Panginoon, sa paggabay mo sa amin, sa pagbibigay mo ng kalakasan ng katawan, sa bawat isa sa amin, sa um, pagkakataon na kami ay makapag-aral sa online, bagamat kami ay magkakalayo. Ikaw ang patuloy na pumagitna sa amin namang Diyos at ikaw ang magturo sa amin, mag-ugnay sa mga kaisipan at karunungan na mayroon kami. Salamat dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ayan. Nandiyan na rin si Mami Ay. Okay, so tayo po ay nasa huling talata ngayon ng Kabanatang 54 o chapter 54, yung pong talatang 17. So bago tayo sumagtuloy sa ating pag-aaral, ating balik-aralan saglit yung ating natalakay kagabi, verse 15 and 16. Yan. Okay, sabi sa verse 15 and 16, okay, kung may sumalakay sa iyo, hindi ito mula sa akin, ngunit nabibigo ang sino mang sa iyo ay lumaban. 16, ako ang lumikha ng mga panday at na nagpapaapoy sa baga at gumagawa ng mga sandata. Ako rin na lumikha sa mga mandirigma na gumagamit sa mga sandata upang pumatay. Ang talatang 15 at 16 at kasama itong verse 17 na tatalakayin natin ngayong gabi ay tumutukoy sa pangkalahatang proteksyon na ipinangako ng Diyos sa kaniyang mga tao. O syempre, particular sa mga Israelita o doon sa mga anak niya na mga taga-Juda na nabihag ng Babylonia at uh, kaniyang palalayain. Ayan, so pinapakita dito na ang sabi doon ay hindi na yung pangimula ng verse 15, kung may sumalakay sa iyo, hindi ito mula sa akin, nagpapakita na hindi na posibleng hindi nabibigyan ng Panginoon ng anumang kahirapan o pagsalakay o pagpahirap o pagpaparusa ang kaniyang mga tao dahil ito'y aalagaan na niya at yung kanilang pagpapanumbalik ay isang simbolo na rin ng pagbabanibagong buhay. So alam natin lahat na yung pagbabagong buhay, tuloy ang pagbabagong buhay ng mga tao na mga sumusunod kay Yahweh ay nangyayari sa panahon ng Panginoong Hesus matapos siyang mamatay sa krus. Kaya alam din natin na maraming mga Hudyo na hindi na nampalataya sa kaniya. Yan. And then, yung binabanggit niya sa verse 16, walang anumang sandata na pupwedeng gamitin laban sa kaniyang bayan o sa Israel. Siya ang gumawa ng, siya ang nagtalaga sa mga tao upang gumawa ng sandata at siya naman ang ama ng mga Israelita. So hindi niya hahayain na itong kanyang ipinahintulot na sandata ay gamitin para sa kamatayan o pagkahirapan ng kaniyang mga anak. Yan. So ituloy natin sa verse 17. Ngunit mula ngayon, wala nang sandatang gagamitin laban sa iyo at masasagot mo ang anumang ibibintang sa iyo. Ang mga lingkod ko'y aking ipagtatanggol at sila'y bibigyan ng pagtatagumpay. Ito ang sinabi ni Yahweh. Ang pangkalahatang tema ng talatang ito ay proteksyon ng Diyos sa kaniyang mga anak, partikular na sa bayan ng Israel. At syempre, pwede nating i-extend practically sa ating mga buhay, sa ating mga mananampalataya, na alam naman natin lahat na naandoon ang proteksyon ng Panginoon, hindi niya tayo bababayaan. O kung sakali mang dumating ang panahon na tayo makaranas ng kahirapan, alam natin na ang Diyos ay ating patnubay. Siya ang gumagabay sa atin, siya ang mangunguna, siya ang magbibigay ng proteksyon sa ating lahat. Sigurado ako na sa isang bahagi ng buhay natin lahat ng mga naandito o nung ibang nakikinig na hindi lumabas ang pangalan dito ay posibleng nakaranas na ng isang partikular na sitwasyon sa buhay na napakapangit, mahirap, mabigat, pero bandang huli nakita natin ang proteksyon ng Diyos at napakatibay na katunayan na hindi tayo pinapabayaan ng Diyos, kagaya ng binabanggit dito sa talata na ito. Ang napakagandang salita na binabanggit, ang mga lingkod ko'y aking ipagtatanggol, no? I shall protect, I shall refuge my servants. Tayo yung mga lingkod na yun ng Panginoon.
Kaya wala tayong dapat na alalahanin. Ang talatang ito ay nagsasaad na walang sandatang ginawa laban sa iyo ang magtatagumpay at bawat dala ng magdila na magsasalita laban sa iyo o paghahatol ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang kanilang katuwiran ay mula sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya yung yung pangangatwiran, yung pakikipagpaliwanag, ayokong gamitin yung salitang pakikipagdebate kasi hindi yung debate ang konteksto dito. Ibig sabihin, yung karunungan, karamihan ng mga mananampalataya ay naandun yung runong kasi sila ay kung ating babalikan yung nakalipas na mga talata, ang sabi doon ng Panginoon, ako siya mismo ang magtuturo sa mga anak ng Israel. So ito yung karunungan. At kaya itong Biblia, ito ay sapat na karunungan na magagamit natin sa ating pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap, sa pagtatama ng mga mali, sa pagtuto, sa sasaayos ng ating buhay. Yung binabanggit sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17. So alam natin yung protection, alam natin yung karunungan, at yung layunin ng Biblia. Sa lahat ng sitwasyon ng buhay ng mga mananampalataya, ikaw man ay ibinabagsak, ikaw ay sinisiraan. Ang tanging katwiran, ang pinaka-epektibong source ng katwiran ay hindi sa ating utak, hindi sa ating katalinuhan, kung hindi yung isinasaad sa Biblia o sa kasulatan ng Diyos. At yun ang binabanggit dito na bibigyan siya ng karunungan. Masasagot niya ang anumang ibibintang masasagot natin ang anumang ibibintang sa atin. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng banal na proteksyon na nangangakong walang sandata o maling paratang laban sa mga lingkod ng Diyos ang magtatagumpay sa huli. Tinitiyak ng talata ng Diyos ay nagbibigay ng depensa laban sa pisikal at verbal na mga pag-atake. At ang kanyang proteksyon, ang pamana o legacy at pagpapatunay para sa mga sumusunod sa kaniya. Hindi batay sa kanilang sariling lakas, kundi sa katapatan ng Diyos. Sa mas malawak at mas malalim na aplikasyon o konteksto, ang proteksyon at pamana na ito ay tumutukoy sa kaligtasan nating lahat, yung salvation natin na nakuha natin sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Napakalawak na ang yung sinasabi ditong hindi ka pwedeng paratangan yung diablo, hindi ka pwedeng paratangan ng diablo na ikaw ay makasalanan. Hindi ka po pwedeng baliwala, hindi ka po pwedeng bintangan o sabihan o ituring ng diablo na makasalanan dahil tinubos na tayo ng dugo ni Jesus. Ang ating mga kasalanan ay nilinis na at pinatawad na sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesus. Ayan. Okay. Tinitiyak ng talata na walang anumang kabigatan o walang anumang kahirapan, kasakitan na mangyayari sa atin na hindi niya kayang protektahan. Well, ang tanong practically, bakit nakakaranas ng hirap yung ibang mga tao, lalo na yung mga Kristiyano, may nagkakasakit, may namamatay sa cancer at kung ano-ano pang sakit. Well, napakaraming purpose na pwede nating maisip bakit hinahayaan ito ng Panginoon. At ito nga yung tinatawag nating sovereignty ng Diyos, hindi natin eksaktong alam. Posible naman na yung mga tao ay mayroong kapabayaan sa sarili, kaya nagkakasakit, o kaya ay may mga bagay na ginawang mali, o kaya naman ay kaparaanan ng Diyos para siya ay pagpahinga-hina, kaya kinukuha na niya. Ako, personal sabihin ko sa inyo, meron akong sakit at nandun ako sa sitwasyon na minsan talagang napapabayaan ko rin ang sarili ko. Yung sobrang pagpupuyat, sobrang pag-iisip, nakakasira ng resistensya. At yung problema ko sa puso, minsan ang nagtitrigger nito ay yung sobrang pag-iisip. May mga pagkakataon nga na gising pa ako, 1:00, 2:00 ng madaling araw. Ang nagtitrigger sa akin para ako'y matulog at magpahinga, kumikirot na yung dibdib ko. So alam ko, ito ay mali at yun ay isang pagkukulang. At hindi iyon kaparaanan ng Diyos. Yun ay dahilan ng aking pagkakamali o pagkukulang. So titingnan natin, babalansehin natin ang sitwasyon na ang Diyos ay nagbibigay ng proteksyon. Pero kung ang tao ay nagpapabaya, mangyayari at mangyayari ang kapangitan. Yan.
Ipinapakita natin dito na meron tayong responsibilidad sa ating katawan. Sabi nga sa New Testament ay templo ito ng banal na spirito kaya hindi natin ito dapat pabayaan. Yan. Ibibigay natin sa Panginoon ang pagtitiwala at the same time nandun ang proteksyon ng Diyos pero nandun din dapat yung pag-aalaga natin sa ating mga sarili. Hindi natin dapat pabayaan na mapariwara ang ating katawan kasi ito'y pananagutan din natin sa Panginoon. Madalas itong binibigyang kahulugan bilang isang pangako ng banal na proteksyon para sa mga mananampalataya mula sa anumang pinsala o posisyon o maling paratang sa mga anak na pinili ng Diyos. Ang aktwal na buhay ng mga mananampalataya malimit na napaparatangan o kaya ay idinadown ng mga tao dahil hindi tayo ganun kadaling magalit o kaya ay mapagpasensya at mapagmahal. Pero sa mga ganong sitwasyon na tayo ibinabagsak ng mga tao, again, nandoon ang proteksyon ng Diyos. Hindi niya tayo iiwanan o kaya ay pababayaan. Alam ng Diyos kung anong laman ng puso natin. Alam ng Diyos kung ano ang ginagawa natin o kung ano yung ating nararamdaman. At alam niya kung paano tayo inaapi ng mundo. Sa bandang huli ay makikita natin ang kaniyang proteksyon. Yan. Ang talatang ito ay naglalaman ng mga tema ng mga sumusunod. Una, walang sandatang ginawa ang makakalaban at sa iyo ay magtatagumpay. Binibigyang diin ng pariralang ito ang banal na proteksyon at katiyakan ng tagumpay laban sa mga kaaway. Sa konteksto ng kasaysayan, ang Israel ay madalas na nahaharap sa mga banta mula sa mga nakapalibot na bansa. Ang pangako dito ay ang anumang sandata o estratehiyang ginawa laban sa bayan, ang Diyos, at sa huli ay mabibigo. Anumang gawain o sitwasyon na babalakin sa mga lingkod ng Diyos ay mabibigo. Malaking kahihiyan o kaparusahan ang mararanasan ng sino mang gagawa ng masama sa mga lingkod ng Diyos. Ito yung nababanggit natin sa mga nakalipas na panahon na babanggit natin sa mga tao, no? At ito ang isang patunay yung binabanggit dito sa salita. So, sa mga talata na ito. Ang imahe ng mga sandata ay nagmumungkahi ng parehong pisikal at espiritual na mga labanan na naaayon sa mga taga-Epeso. Chapter 6 verse 12, nagsasalita tungkol sa spiritual na pakikidigma. Dalawang klase ang pakikidigma. Merong spiritual war, merong physical war. Yung physical war, pwede ito yung daily na nararanasan natin, yung pagmamaliit sa atin ng mga tao o pang-aapi. Yan, pero alam nating lahat na mayroong sukdulan ng lahat ng yan. At syempre, yun namang spiritual war, ito yung warning ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso nung siya ay malapit nang umalis doon. Pwede ako nagkakamali, ay Ephesians chapter 20. Acts chapter 20. Sorry, nandun yung pamamaalam ni Apostol Pablo. At itong kaugnayan ng binabanggit sa Efeso chapter 6. Sa Ephesians chapter 6, ito naman yung mga baluti na po pwede nating gamitin laban doon sa mga spiritual attack. Ang sitwasyon sa Ephesians chapter 6 ay kapareho ng sitwasyon sa Acts chapter 20. Yan yung panahon na aalis na si Apostol Pablo sa iglesia sa Efeso at siya ay nagbalak na pumunta sa Roma. Okay, pabubulaanan ang bawat dila na nag-aakusa sa iyo or sa atin. Itinatampok ng bahaging ito ang kapangyarihang ibinigay sa bayan ng Diyos upang malampasan ang mga maling paratang at paninirang puri. Noong sinaunang panahon, karaniwan ang mga legal na pagtatalo at mga verbal na paratang at ang isang mabuting reputasyon ay lubos na pinahahalagahan. Kahit naman sa kasalukuyang panahon maraming mga taong kung ano-anong sinasabi laban sa mga mananampalataya at laban mga paninira. Well, marami tayong mga batas na po pwedeng gamitin para kasuhan ang mga tao na yan. Pero normally, sa pagiging ang mga taong mananampalataya, ay hanggat maaari hindi na dinadaan sa usaping husgado. Kahit nga sa barangay ay halos hindi nagsasakdal ang mga mananampalataya
para makaiwas na sa mga sigalot o sa mga pagtatalo-talo. Talagang todo pasensya na lamang ang ginagawa. Ang katiyakan dito ay ang Diyos ay magbibigay ng karunungan at lakas upang kontrahin ang anumang maling pag-aangkin. Well, binibigyan tayo ng Panginoon ng karunungan upang makapangatwiran tayo, maipaliwanag natin yung mga totoong sitwasyon o yung mga tama laban sa mga maling akusa ng mga tao. At ganoon din ang nangyayari sa kapanahon ng mga Israelita. Sa espiritual na bahagi, ang anumang panunukso ng Espiritu sa atin ay pupwede nating malabanan sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagsunod sa Panginoong Diyos. Magandang gabi po, Nanay Gertrudes. Salamat po sa inyong pagsama ulit. Ito binabanggit din sa talata na ito yung mga pariralang ito ang pamana ng mga lingkod ng Panginoon. Ang terminong mana ay nagpapahiwatig ng isang pamana na nagmumungkahi na ang pangakong ito ay isang pangmatagalang pag-aari para sa mga naglilingkod sa Diyos. Ito ay nauugnay sa mga pangakong tipan na ibinigay kay Abraham at sa kanyang mga inapo sa Genesis chapter 17 na nagbibigay diin ang proteksyon at pagpapawalang sala ng Diyos ay bahagi ng espiritual na mana ng kaniyang bayan. Ang pamana na ito ay hindi pinaghirapan kundi ibinibigay sa pamamagitan ng biyaya na sumasalamin sa hindi nagbabagong katangian ng mga pangako ng Diyos. So naandoon yung proteksyon, nandun yung mana, ito may spiritual na mana o physical na proteksyon sa atin. So makikita natin dito yung legasiya, yung ibibigay yung mga pangako ng Diyos. Kung ating mababasa ang Roma chapter 8, napakalawak ng binabanggit sa kabanata na ito at doon natin mapapatunayan ang isang praktikal na aplikasyon o sitwasyon ng mga bagay na binabanggit dito. Yan, magandang gabi Kuya Bob. Salamat at nag-join ka na at nawa ay kasama mo ang iyong mag-iina dyan sa iyong pakikinig. Okay. At ang kanilang pagpapawalang sala ay mula sa akin, pahayag ng Panginoon. Binibigyang diin ang pariralang ito na ang pinagmumulan ng pagpapawalang sala at katarungan ay ang Diyos mismo. Tinitiyak nito sa mga mananampalataya ng kanilang katuwiran at pagpapawalang sala ay nagmumula sa Panginoon, hindi sa kanilang sariling pagsisikap. Ito ay binabanggit din sa Roma chapter 8 verse 33 and 34 kung saan binanggit ni Pablo ang Diyos bilang ang nagpapawalang sala. Ang pahayag ng Panginoon ay nagpapatunay sa kanyang otoridad at pangako sa kanyang bayan na nagbibigay ng kaaliwan at kumpiyansa sa kanyang ganap na katarungan at katapatan. Nagbibigay din ng proteksyon para sa mga pinili ng Diyos. Nabanggit na natin ito kanina pa. Ipinapangako ng talata na ang anumang pag-atake o sandata na nilalayon upang saktan ang mga lingkod ng Diyos ay hindi magtatagumpay. At sa bandang huli, yung mga nagnanais na manakit o manira o magbagsak sa mga mananampalataya ay sila ang mapapahamak. Naalala ko yung isang sitwasyon sa Bible, si Mordecai ata yun at saka si Haman sa aklat ni Esther, ano? Yung gumawa si Haman ng mga patibong, ng mga pagbabalak laban kay Mordecai. Bandang huli ay sa kanya na ipataw ang kaparusahan. Ito po ay simbolismo ng pwedeng mangyari sa mga mananampalataya bilang proteksyon ng Diyos. Tinatalakay din ang katwiran sa maling paghatol. Tinitiyak nito na ang anumang mga kasinungalingan o pagkondina na isinampalaban sa kanila o sa mga mananampalataya o sa mga taong sumusunod sa Diyos, sa huli ay mapapabulaanan at patatahimikin. Mawawala ng kwenta. Minsan, yung sitwasyon nating mananampalataya sa ngayon ay lagi na tayo ay nasa ibabang bahagi, naaapi, pero sa bandang huli makikita natin ang sitwasyon na naandun tayo sa isa lugar ng pagtatagumpay. Sa panghuli, ang talata ay nagsasabi na ang proteksyon at pagbibigay katwiran na ito ay nararapat
na kapakinabangan o resulta at isang handog mula sa Diyos para sa mga naglilingkod sa Kanya, ang mga taong nananampalataya at sumusunod sa Diyos. Napakaraming mga reward o mga handog o mga biyaya ang Diyos, common grace, sa mga tao na naglilingkod sa Kanya. At ito personally ay napatunayan ko, sigurado ako na si Pastor Nanding ay napatunayan yan sa haba ng panahon ng paglilingkod sa Panginoon. Maraming mabibigat na sitwasyon sa buhay akong naranasan, subalit sa kabila ng lahat ng ito ay naandun ang proteksyon ng Panginoon. At napatunayan ko na totoo ang kaniyang pagmamahal, totoo ang kaniyang mga salita. Sa Roma chapter 8 pa rin ay pwede nating basahin ang mga talatang 16 at 17. Ang chapter 28, ang verse 28, familiar sa ating lahat ang 8:28. And then verse 30, 31, and 39. So, diyan binabanggit yung walang sino mang makakapaghiwalay sa atin sa Panginoong Diyos. Okay. So, dahil ito ay huling talata ng kabanatang 54, ating i-recap ang mga napag-aralan natin sa kabanatang ito. Ang kabanatang 54 ay naglalaman ng mensahe ng pag-asa at pagkapanumbalik na nangangakong ang bayan ng Diyos ay ibabalik mula sa kahihiyan at kalungkutan. So ito nga yung nangyari, yung Israel na pinalaya, Israel na nabihag sa loob ng 70 taon ay nakalaya at nakabalik sa Jerusalem. At doon nagsimulang muling buuin ang kanilang buhay, ang kanilang kaharian. Ihinalintulad ang bayan sa isang babaeng baog na binigyan ng mga anak at isang mapagmahal na asawa. Yung pagiging baog, ito'y tumutukoy doon sa 70 taon ng pagkabihag, walang production ang kanyang economics, walang mga taong natuto, walang kwenta ang bayan ng Israel. Subalit matapos siyang lumaya, ay muli siyang nagtagumpay. At binabanggit nga dito na nagkaroon siya ng asawa. At ang kinukonsider na asawa dito ay ang Panginoong Diyos mismo na siyang nagbigay ng proteksyon at pangangalaga sa kaniya. Tinitiyak nito sa kanila ng Diyos ang kanilang manunubos at tagapagtanggol at ang seguridad, kasaganaan at kaunlaran sa hinaharap ang papalit sa nakaraang pagdurusa at takot. Kabilang sa mga pangunahing pangako ang walang sandata na magtatagumpay laban sa kanila at ang mga pagkatangka ng kanilang mga kaaway ay mabibigo. So ito yung very fresh, kani-kanina lang ay at saka kahapon ay natalakay natin. So ang mga pangunahing tema ng kabanata, ulitin lang uli natin, bagamat na ilang beses natin itong natalakay, pagkapanumbalik mula sa kahihiyan, yung tumutukoy doon sa kahihiyan na naranasan nila na sila'y mabihag ng Babylonia at maging walang kakwenta-kwentang bansa, naging alipin. Dating makapangyarihang bansa pero naging alipin ng isa pang makapangyarihang bansa. So napakatinding kahihiyan noon. Pero pagkatapos nito, sila'y ibinalik ng Diyos. So sa mga talatang naglalaman nito, binanggit yung salitang huwag matakot at huwag mahiya dahil ibabalik sila ng Diyos mula sa kahihiyan ng kanilang nakaraan na inihahabing sa kahihiyan ng kabataan at kalungkutan ng pagkabalo. Yan. So binanggit din dito yung talinghagan ng Diyos bilang asawa at manunubos dahil siya ang nagkakandili, siya ang nagbibigay ng proteksyon sa bayan ng Israel. Kasaganaan at paglawak, ito ay nangyari noong panahong sila ay makalaya. Bagamat sila ay isang probinsya lamang ng bayan ng Persia, and then sumunod ay Gresya or Griego, and then ay Ehipto at ng Roma. Sila yung nanatiling matatag. Sa kagabi nga natalakay natin isa-isa kung ano-ano yung mga nangyaring kahirapan sa kanila. 2,600 years hanggang sa kasalukuyan na sila ay nahirapan, pinahirapan, pero hindi sila natalo. At hanggang ngayon ay nananatiling malakas at hindi kayang ibagsak ng anuma o ng sino mang bansa na magbabalak sa kanila. Yan. So ito yung nagpapakita ng proteksyon ng Diyos at ang hindi natitinag na pag-ibig ng Diyos sa kaniya. Ngayon, sa pangkalahatang aplikasyon nito, alam natin na ito generally ang konteksto ay nakatuon sa Israel, ang proteksyon. Subalit sa ating practical na aplikasyon, ito ay ilapat natin sa ating sitwasyon, sa ating buhay.
na sa ating buhay na mga mananampalataya na sumusunod at nananampalataya sa Panginoon. O unahin natin, nananampalataya at sumusunod. Kasi may mga mananampalataya nga pero hindi sumusunod. May mga kilala po akong ganyan, mananampalataya na sa napakahabang panahon, pero hindi mo makita sa kanila yung pagsunod sa Diyos. Kaya minsan nagdududa ako, totoo bang nananampalataya ang mga taong iyon? Si Lord na ang nakakaalam kung gaano sila katotoo. At kung sila man ay hindi totoo at nagkukunwari, alam naman yun ang puso nila. Sila ang mananagot sa Panginoon. Ayan. So, ang proteksyon ng Diyos ay binibigay niya sa mga taong totoong nanampalataya sa Kanya, yung mga nanampalataya at sumusunod. Ang totoong mananampalataya, kaya na dinidiin natin paglinggo, ay siguradong susunod. Mayroong mga pagkakataon na nagre-rebelde, nagiging matigas ang ulo, pero hindi hayaan ng Panginoon na yun ay manatili. Pero kay kinagsasabing mananampalataya, tapos sa loob ng napakahabang panahon ay patuloy kang sumusuway sa Panginoon, anumang pangaral at nasabihin sa iyo, anumang marinig mo na sa pag-aaral o sa preaching, binabaliwala mo at hindi mo pa rin sinusunod, malamang sa katotohanan ay hindi totoong mananampalataya ang mga taong iyon. Gaya na sinasabi natin pag Sunday, ang totoong mananampalataya ay mayroong guilt sa damdamin. Mayroong konsensya na nabibigatan, nalulungkot pag nakakagawa ng mali. At naandun yung agad-agad na pag-iisip. Kasi nga, ang nais ng Diyos ay aminin natin na tayo nagkamali o nagkasala at ipahayag ito upang mapatawad ng Diyos na mahabagin. So, yan po yung sitwasyon. So, tatandaan natin, tayo naman ng palataya, nandun ang proteksyon ng Diyos. Hindi niya tayo hahayaan. Pero again, kagaya ng binanggit natin kanina, mayroon tayong responsibilidad para kumilos ng naaayon sa pamamaraan ng Diyos, sa kaniyang gabay, sa kaniyang mga salita, at syempre, yung proteksyon natin sa ating mga sarili din. So, merong divine sovereignty ang Diyos, ito yung provision niya, at meron tayong human responsibility, which is yung alagaan din ng ating sarili. Yan. Abang ito nga, ako ay guilty sa pagkakataong yan, sa bahaging iyan, malaking pananagutan ko sa Panginoon dahil maraming pagkakataon na napapabayaan ko yung sarili ko, yung katawan ko na nagmula sa Kanya. Sa dami ng iniisip, sa dami ng ginagawa, sa dami ng mga mabibigat na sitwasyon na nararanasan, kabit-kabila, talagang minsan ay napapabayaan ang sarili. Ayan. Yun po yung praktikal na buhay ng lingkod ng Panginoon. Pero hindi ko po binabanggit ito para gayahin ninyo. Huwag po ninyong gagayahin dahil baka hindi nyo po makayanan. Napakahirap ng buhay ng pastor. Maraming kabit-kabila ang sitwasyon. Kaya may pagkakataon na naghahanap din ng kausap. Ayan po. Sabi nga doon sa isang kanta na hindi naman Kristiyano, nababanggit ko minsan kay Pastor Claude, it's hard to be me. So, wag mong, sabi ko minsan, may mga pagkakataon sa mga usapin namin ni Pastor Claude, wag mong isipin o wag mong pangarapin na maging katulad, na ikaw ay maging katulad ko. Bumuo ka ng sarili mong sistema, sarili mong pamamaraan ayon sa kalooban ng Panginoon kung ikay talagang magpapastor. Huwag mong gagawin ang mga bagay-bagay dahil nakita mo lang sa akin. Kasi mahihirapan ka na napakahirap ng buhay ng mga ginagawa ko. Kaya yun po yung pwedeng maging halimbawa pero hindi kailangang tularan ng eksaktong-eksakto. So, yan po. So, sa mga talata na ating natalakay dito sa kabanatang ito, makikita natin ang mga bagay-bagay na kailangan nating gawin at pahalagahan bilang tunay na mananampalataya. Ang Panginoong Diyos ay naandyan ang proteksyon, nandiyan ang pag-aalaga, pag-aaruga sa atin. Pero again, kailangan nating gampanan ng ating responsibilidad. So, hanggang doon lang mga kapatid, ang ating talakayan. Tapos natin ang chapter 54. So, sa Thursday, ay magsisimula tayo ng chapter 55. At tuloy-tuloy ang ating pag-aaral kung saan man tayo makarating, kung saan man tayo abutin, at hanggang sa dumating ang dulo ng mga buhay natin.
Naway tuloy-tuloy tayong makapag-aral. Po, samahan po ninyo ako sa pagwawakas ng ah, ating gawain. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po muli, Ama, sa gawain ito. Salamat sa pagbibigay ng kalakasan ng katawan. Salamat sa buhay na ipinigay mo, sa karunungan, at sa mga bagay na aming napapag-aralan. Salamat sa salita mo, Ama. Patuloy mo kaming bantayan at gabayan, magampanan namin ang aming responsibilidad sa aming mga sarili bilang pagsunod sa kaparaanan mo at pagbibigay ng respeto sa iyo na nagbigay ng buhay namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na makasunod sa iyo at maranasan namin ang katotohanan ng iyong mabubuting mga pangako sa aming mga buhay. Pagpalain mo po ang lahat ng mga nakasama namin sa gabing ito, ang kanilang mga pamilya. Ikaw po ang nakakaalam, Panginoon, ng iba't ibang sitwasyon, mga pangangailangan, mga kagipitan. Lord Panginoon, pinapaubaya ko sa iyo ang lahat-lahat ng ito, Panginoon. Salamat po. Patnubayan mo po ang bawat isa at gabayan ko po magkaloob ng lahat ng mga pangangailangan namin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Salamat po sa inyong lahat. Napapatigil ako, hindi ko alam. Anyway, God bless everyone. To God be the glory.